Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Foreign terrorist umano may pakana ng pagsabog sa Mindanao State University o MSU sa Marawi City na ikanasawi ng hindi bababa sa 4 na katao kaninang umaga December 3. Yan ay batay sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas nitong statement kanina, mariing kinundina ng Pangulo ang karahasan laban sa mga inosenteng biktima na karamihan ay mga estudyante. Ayon sa Pangulo, maigi itong nakikipag-ugnayan sa Bangsamoro Government at iba pang concerned local government units. Inatasan na rin ito ang Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP para tiyakin ang kaligtasan ng mga sibilyan at seguridad ng mga apektadong komunidad. Nagsimula na rin magpadala ng karagdagang security personnel ang pamahalaan sa lungsod. Nangako rin si Pangulong Marcos na pananagutin ang mga salarin sa trahedya. Samantala, higit 40 individual ang kasalukuyang ginagamot sa Amay Pakpak Medical Center kung saan isinugod ang biktima ng pagpapasabog sa Dimaporo Gymnasio. Ayon kay Governor Mamintal Alonto Adyong Jr., under control na ang sitwasyon ng mga pasyente. Patay ang inihinalang leader ng isang criminal group na sangkot sa contract killings at holdapan sa Metro Manila at Calabarzon matapos umunong makipagpalitan ng putok ng baril sa mga otoridad sa Bacoor City sa Cavite kahapon December 2. Tinukoy ang suspect na si Gilbert Puerto o alias Bay, 30 anyos, ang leader umano ng Bayawak Gang na kamakailan ay nagbanta sa isang barangay sa Las Piñas City. Ayon kay Quezon City Police District Director Brigadier General Rodrigo Maranan, nang maharang ng pulisya si Puerto habang lulan ng kanyang motorsiklo sa isang residential compound. Di umano'y bumunot ito ng baril at saka nagpaputok sa mga pulis. Wala namang nasugatan sa hanay ng pulisya maliban sa nasawi ang suspect sa shootout. Isang caliber 45 handgun ang narecover ng pulis mula sa salari. 2 Pilipino ang binitay sa China noong November 24 dahil sa kasong drug trafficking. Pagkukumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA kahapon December 2. Bilang pagbibigay ng respeto sa mga namatay, hindi na pinangalanan pa ng DFA ang 2 Pinoy na binitay. Natagalan din ang pag-anunsyo ng kagawaran dahil naghihintay pa ito ng abiso mula sa Chinese authorities tungkol sa nangyari. Taong 2013 pa nang naaresto ang 2 Pinoy habang sinintensyahan sila ng death penalty taong 2016. Itinalaga bilang bagong tourism ambassador si Miss Universe 2023 Top 10 finalist Michelle Marquez D ng Department of Tourism o DOT. Pagbabahagi ni D sa kanyang Instagram account, may tuturing na full circle moment ito matapos ang kanyang Miss Universe 2023 journey kung saan taas noon niyang ibinandera ang kampanya ng DOT na #LoveThePhilippines. Hindi naman mapigilang magpasalamat ni D sa mga tagahanga para sa tiwala at suportang ibinigay sa kanya. Pagbabahagi naman ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, nais ng kagawaran na makipagtulungan kay D upang lalong mapalaganap ang mga pinagmamalaking hiyas ng bansa na isa sa mithiin ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, idaraos ang Miss Universe Philippines Homecoming Parade para kay D na gaganapin sa Mall of Asia Arena Complex sa darating na December 10. Para sa Kidlat News Update, Renz Lenon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.